Our speaker is a licensed financial consultant and used to work as a financial consultant at a UK company. Her passion is to serve the Lord in different ministries in CCF Makati. Welcome Ministry, Exalt, GLC, and Discipleship Management, and to where God leads her. She is the caretaker of God's flock. She calls it God's heavenly gems, with 10 leaders, wherein there are more than 70 D group members. She believes in living a simple life, trusting the Lord with everything and in anything. Ladies, let us all welcome our dearest sister in Christ, Sis Carmen Abadilla, or we all fondly call her Sis Meg or Teacher Cam. Good morning, wonderful women of Women to Women. Yeah, please bear with me. This is my first time to speak on stage. So my knees are shaking. I feel like dancing para mawala yung kaba ko. Ayun. So I heard that your speaker last week was Camille Prats Yambao. Now, she's a celebrity, right? But sad to say, I'm not a celebrity. But, there is a but, our Lord Jesus Christ is the most popular in the whole heaven and earth. So I give praise and thanks to Him. Before I start, I'm standing here before you only by the grace of God. Because in 2019, I almost was blind. No? 2 eyes had cataracts. Ripe na daw, sabi ng doctor. And then I asked God, Lord, I want to serve you more. I want to serve you more. Hindi ko parang, kasi passionate ako to serve God. Pero limited ako. Imagine, I study the Bible, I use flashlight. Kasi the gafas or the eyeglasses doesn't work anymore. So I asked for a miracle. Parang waiting for one day when I wake up, eto na, 2020 vision na. But really, I asked God, give me 2020 vision. Hindi nangyari. Sabi ko, Lord, eto na. Di ba last Sunday, our message was, but if not. So this is my but if not. Because I remember telling God, Lord, I want a 2020 vision. But if it will not be your will, it's okay with me. And then, this 2024, He made a provision, financial. It's from my family. Matagal na namin iniintay. And then, I looked for a cheap doctor. Kasi, I don't want to waste my money sa mga doctor's medicine. I want to use it for God's kingdom. So, ayon, I'm standing before you. I can see all of you. Hopefully, walang natutulog. Lalakasan ko na lang ang boses ko. And I have 2020 vision. Yung pamamaraan ni Lord, hindi yung miracle na paggising ko, bulaga. Hindi ganon. So, syempre, He uses also doctors, no? Yung hands ng doctors. Ang expensive lang yung medicine, 10,000, 10,000. Ayun, so 20,000 lang yung ginastos ko. So, really praise God kasi yung timing niya, yun. Ayun. So, ayun. Second time ko na pala sa stage kasi the last time was an ambush closing remarks sa set apart nung 2023. Hinila na lang ako na mag-closing remarks. So, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng script. Anong sasabihin ko? No script for you, just tell them what I will feed you. So, ganon si Lord, no? So, it's really an honor to be invited here. I used to be part of this Women to Women back in 2019. I was in the table of Jen. I think it was table 6 or 7. I'm not sure. So, yun, si Jen tsaka si Marge. And then after ng session ng ganito, we do our Bible study with Marlene Tan. Yon. So, I still remember, medyo sharp pa ng konti, at age 72. No? Ayun. So, binuking ko na age ko. Ayun. So,
Ayun, nangangatog pa rin ako, Lord, sorry. Yon. So si Camille Prats last week, no? Camille, pagtiyagaan niyo po si Cam Abadilla or Meg. Yan. Yon. So ang nabigay sa akin topic is Only Jesus, the Good Shepherd. Itong picture na to, maglalakad na ako para mawala yung nervyos ko. Kita nyo si Jesus, no? Yung sheep, niyayapos niya. I always want to imagine that it is me that He is embracing. Kasi full of imagination ako. Good imagination, ha? Remember, use your imagination for good lang. So pagka nakikita ko yan, Lord, ang sarap mo namang yumakap sa akin. So, ganon ko desire to be closer to God. Sabi nga sa John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Gusto niyo bang maging good shepherd? Wow! Are you willing to lay down your life para sa katabi niyo? Daling sabihin, di ba? Are you also willing to lay down your lives para sa mga anak nyo? Yan. Eto na. Who among you are the group leaders? Kanina wala kasing nagtataas ng kamay eh. Tayo-tayo kayo, mga D group leaders, gusto ko makita. Ay, hindi yung tatayo papuntang CR ha. Yan. At sino naman yung gustong maging D group leaders? Dapat meron din ha. Bakit? Because we are called to make disciples. And those disciples will also make disciples. Yan. So ipagpe-pray natin lahat kayo dito, D group leaders na, para pag umattend tayo ng DLA, kompleto. Ayun. So, pwede na pong maupo ang mga magagandang leaders and aspiring leaders. Si Jesus Christ is called the Good Shepherd. Why? Kasi Jesus imparted to His disciples how to be a good shepherd. Ano ang ibinahagi, Ano ang ibinahagi ni Jesus sa kanyang mga disipulo? Unang-una, compassion. Kailangan meron tayo nun. For us to be effective good leaders or shepherd or caretakers ni Lord, dapat may compassion tayo. Compassion is not bought. No? Sabi nung iba, gift kasi yung compassion. I don't believe that. Kasi dapat meron tayo nun normal na sa atin yung pagiging compassionate eh. Yung sa Tagalog, pagkahabag. Tama, no? Ayon, susunod doon, mamaya ko i-discuss, servanthood, pagiging tagapaglingkod. Kung leaders tayo, hindi pa pwedeng tayo yung pagsisilbihan ng tao. Tayo dapat ang nagsisilbi sa kanila. At pangatlo, tsaka para sa akin napaka-importante, is relationship with the Father, relationship with Jesus. At para makonect tayo kay God ay prayer. Makipag-ugnayan tayo sa Diyos Ama. So imagine si Jesus, no? He imparted these things while teaching in a large crowd. Parang ako ngayon, large crowd. Nakikita ko from the right corner, left, hanggang dulo. And I praise God, walang natutulog. Ayun. So mahilig si Jesus to tell stories, parables, ayun. So mahilig siyang magkwento. So nung pinili niya yung 12 disciples niya, hindi niya basta pinili yon para maging alalay niya. Pinili niya yon to make disciples din para ihayag ang kanyang gospel of salvation. We are nearing the end times, no? Hindi ko igigiit sa inyo ano yung paniniwala ko do sa pre, mid, or post-tribulation. Wala tayong pag-uusapan na ganun kasi we focus on saan tayo pupunta. So when Jesus chose the 12 disciples, He went up the mountain. Namundok siya. Hindi para magtago. Namundok siya and then He summoned the disciples. So yung mga disciples, tinawag niya. Piling-pili. So maniwala kayo, ang mga leaders nyo,
minamataan na niya kayo. They are in the lookout. Alam nila na pwede na kayong maging D-group leaders. Just to be encouraged. Huwag niyong sabihin na, hindi ko kaya. Because when I started, my D-group leader then was Dimple Zamora. Tapos pinasa niya ako kay Agnes Javier. She is here, si Agnes. Tapos nagkaroon ako ng member. Pinush nila ako kasi mga pusher siya mga yan. Mga pushers yan to serve, pushers yan, sige kumuha ka na ng member mo. Ayan. So, si Agnes hawang-hawa na yan kay Dimples, na pusher na rin. So, sabi nila pwede na daw ako. Nako, sabi ko, parang hindi. Alam ko sa opisina kaya ko yan, pero in a church setting, hindi. So, I had one member nung 2019, early 2019. Tapos pupunta ako excited to be a leader, di ba? Pagtapos, nakalimutan pala niya na ganun yung schedule namin. Isa lang yun. So pag uwi ko, luhaan ako, bigo. Sabi ko, ayoko na. And then they still pushed me, tuloy mo lang yan. Sabi ko, Lord, parang hindi naman ako para sa D-group leader, parang sa opisina lang ako. And then He added 3 wonderful ladies doon sa God's Precious Gems. Yun yung pinakauna ko kasi when God called me, He said, you will shepherd my people. You will lead my people. Sabi ko, Lord, isa lang nga eh. Tapos sabi niya, Wednesday siya pwede. Pagdating ko dito, Wednesday. Tinawagan ko, ay tita, ngayon ba yun? Nasa bahay pa ako, di pa ako naliligo. Anong pakiramdam mo? 3:00 ng hapon yung pinili niya. Nag-taxi po ang lola niyo. Tapos sabi ko, Lord, grumbler kasi ako dati. No? So yun, kinonfess ko na kay Lord yun. Ayaw ni Lord ng grumbler. And then, yun nga, may nagsabi kay Leslie na 3. Thursday pa yung D-group namin noon. So we meet here face-to-face Thursday night kasi mga nag-oopisina yun. And then I felt compassion towards them kasi parang gutom na gutom sila. Parang ano pong ituturo nyo sa amin kasi gusto po namin Bible. Naku, hindi pa ako ganung parang I know the insights na binibigay ni Lord pero yung magtuturo ako sa kanila, hindi ko alam yon. Sabi ko, 4Ws lang. Ano yun? Basta yun yung message pag Sunday. Doon muna tayo, may Bible verses din doon. So, in short, naging close kami. Why? Because genuinely, I love them. Importante. Hindi pa pwedeng D-group leader ka. Ngayon mo lang, tuwing, halimbawa, magkikita kayo, see you Tuesday ha, D-group tayo. Hindi po ganun. You have to be involved. Kagaya ni Jesus. Si Jesus was involved. Sabi nung iba, pakialamero si Jesus. Hindi po. Kasi genuinely, He loved people. Madali siyang makanotice ng tao eh. Nakikita niya ang tao, ito may pangangailangan. Lalapit siya. Yun yung kinlaim ko eh. Kasi sabi niya, what do you want me to do for you? Sinabayan ko, sabi ko, Lord, I wanna see. Yun. Doon nag-umpisa yung ano ko talaga. No? So, Jesus really, genuinely loved yung mga taong nilapitan niya. At ang pinakamagandang example ng compassion ni Jesus was when Lazarus, his very good friend, died. So, sa John 11:33-35, when Jesus saw her weeping, ito yung mga kapatid ni Lazarus, and the Jews who had come with her also weeping, he was deeply moved in spirit and greatly troubled. So, ganito po ang pakiramdam ng ating good shepherd. Pag siya po ay may compassion sa tao, talagang yung spirito niya, talagang parang duguan, na nafe-feel niya yung nararamdaman ng tao. So, I pray na bawat isa sa atin, because dadami ang D-group members nyo, pag nalaman nila, uy, doon tayo sa D-group leader na yon kasi mapag-alaga. I remember, ito wala sa script ko, many refer sa akin na 25 years old na babae. Sabi nung tinawagan ko, she said, you know, Mommy, kasi sabi ko, you can call me Mommy kasi parang ano siya, hungry for mother.
Kasi ang family ko, buong family ko, turned to atheism. Sabi ko, why? Na-turn off po sa mga born again. Ako na lang po'y natitira. So, syempre, parang naano ko. Sabi ko, naku Lord, ano bang gusto mong gawin ko dito? So, she's looking for a D group. Nung tinanong ko sa kanya, sino yung D group leader mo? Sa CCF main daw. And 20 leaders na daw yung pinanggalingan niya. Yun yung itatanong ko kay Sister Anne. Yun. So, yun. So, I feel compassion kasi parang sabi niya, tinatalikuran daw siya ng mga D group leaders. So, hindi ko alam kung saang satellites yun, ano? Pero yung pinakahuli niyang leader sa CCF main, welcome naman siya doon. Siya lang talaga yung umalis. So, yun, kailangan alagaan natin. Na pag gustong umalis naman sa atin, we release them. Kasi ganun si Jesus di ba? Mamahalin ka niya, pero if you go astray, alam niya, babalik din tayo sa Kanya. So, mahalin natin yung mga ibibigay sa atin ni Lord. Always have compassion. Ayun. So, si Jesus, He has compassion sa mga tao. He heals them. Those who are physically impaired, yung mga undesirables, yung mga tax collectors, He dined with them. Nakikita niya yung poor in spirit. Kasi being poor in spirit, hindi naman ibig sabihin mahirap ka. Pero ibig sabihin nangangailangan ka sa Panginoon. Yung greatest display of Jesus for compassion is when He gave His life for us. Ayan, nakabayubay siya sa cross. Imagine nyo yan, no? Duguan, ang daming latay. Nung tinuro ko sa D-group ko yung crucifixion of Christ, umiyak sila lahat. Kasi bakit? Yung pinakita ni Pastor Mike nung sa retreat, yung may hook, kasi yung pang flag, ganun, may hook. Pag tumama sa skin yun, may kasamang laman. And last week, I found out something. Di ba nung Jesus was thirsty, sabi niya, I thirst. Yung mga Roman soldiers pala, they're always ready with a sponge. Yung sponge nila is with a stick, mahaba. You know where they use that? To wipe their butt. Imagine niyo, diba nung nauhaw si Jesus, one Roman soldier got a sponge. Yun yung sponge na yun. Hindi sinausaw niya sa vinegar and nilapit sa bibig ni Jesus. So imagine niyo, umiyak talaga ako noon kasi sabi ko, Lord, so every time I sin, parang nauulit, hindi lang yung mga pako, binastos ka. So, nakakalungkot, So, yun, yan ang greatest display niya ng compassion. Ayaw niyang pumunta tayo sa impyerno. Compassion comes to life if we live out 1 Corinthians chapter 13. Verse 4 ata yun. No? So, it embodies the Christ-like love. No? Anong klaseng pagmamahal yung binigay sa atin ni Jesus? Compassion is a necessary part of the Christian life. Hindi pwedeng Christian ka, wala kang compassion sa kapwa mo. Anong itatawag sa ganon? Christian ako, hypocrite. We are not meant to live on an island. Hindi pwedeng solo Christian. Ito yung nangyari sa akin. I joined CCF main, hindi pa main. Kasi iisa lang ang CCF noon, Valle Verde Country Club lang kami. We were about 200 members. No? 2 services lang kami, 9 a.m. tsaka 2 p.m. Wala pang Pastor Bong noon. Pastor Ricky nandun na. Yun, si Pastor Joey B nandun na. So, Sunday Christian lang ako. 1992 yun. Sabi ko, Lord, ba't ganito? 2018 na, hindi pa ako nag-grow. Parang wala akong D-group. And then, galing ako sa work nun, kasi nasa BPO ko, call center ako nun. Naku, hindi na ako aabot sa CCF main. Try ko nga yung Makati. A-venue. Tapos sabi ko, kinamayan ako ng asawa ni Sister Ann. Si Pastor Albit, sabi niya, hello, sabi ko, I'm visiting from CCF main. Ang yabang ko.
I'm visiting from CCF Main. Dito ka na lang, sabi ni Pastor Albert. Hindi po, visiting lang ako eh. Pag uwi ko ng bahay, pak! Pinalo ako ni Lord. Ang yabang mo, anak. 2018 yon. I think it was March. Hindi pa sila lumilipat kasi dito. Basta yun, hindi pa lumilipat. Then I found myself when I retired from the call center. Sabi ko, mahal na yung taxi ko papuntang Maine. Try ko kasi meron na daw sila sa Glorieta. Kinain ko po yung sinabi ko. And eto ako ngayon, naghanap ako ng D-group. Dito pala ako talaga. Kaya alam nyo, love ko talaga ang CCF Makati. Hindi na po ako nagyayabang na taga CCF Main ako for a long time. Kasi iisa naman ang Diyos natin. No? So, salamat kay Pastor Albert. Alam ko, pinag-pray niya. Siguro, yabang naman ng alin na to. Ayun. So, has God placed a burden in your heart to comfort or show kindness to someone? Question ko po yun sa inyo. Sagutin niyo po. Meron po ba na nilagay sa heart natin si Lord to show compassion? Meron, di ba? Kasi, titingin po tayo sa paligid natin, napakadami po. Hindi naman puro pera yung kailangan ng tao. Meron din nangangailangan ng pera, but be watchful po sa mga nagte-take advantage. Kasi alam nila mabait po ang Christians, hindi tumatanggi, di ba? Kasi sabi po sa Bible, pag may lumapit sa'yo, huwag ka tatanggi. So, a few months ago, someone was borrowing 10,000 from me. Sila ay nagwo-work, ako'y retired. Sabi ko, retired ako. So, bakit ako? Siyempre, hindi ako tatanggi. So, sabi ko, wala akong ganyang halaga, pero meron akong pwedeng iabot sa'yo. Siyempre, akin na lang yon. Ayun, kasi yun ang natutunan ko sa pamilya ko, huwag kang tatanggi. At pag may pangangailangan, approach your family first before other people. Tsaka kasi ang pangako po ni Lord, you will not beg for money. You will be the head and not the tail. So ako po ay under the grace of God. He provides for me everything. Hindi po ako nangungutang. Nakakatulong pa po ako sa iba. Kung paano nangyari yun, di ko po alam. Si Lord lang po ang may alam nun. Ayun. So, the Lord is our example. Di ba? Sana, sabi ko nga, kung kasama ko si Lord, Lord, kailangan ko ng ganito, baka gaganon lang si Lord, eto pera. Pero hindi po ganon. No? So, God wants us to trust Him. He is the creator and master of compassion. So, I pray na after nitong session na to, lahat tayo compassionate na, no? Kasi, hindi pa pwede, marami pong may stumble sa atin pagka, yun. So, pantay-pantay po tayo sa harapan ng Diyos. Walang mayaman, walang mahirap. Kita niyo po si Henry C., masalubong mo yun, babatiin ka nun. Even if he doesn't know you. Yung family ng mga C, mga talagang po sila, mga mabababang loob. So, He's the master of compassion himself. He is our guide. Wala na pong iba na mag-guide sa atin. We only need to look to Him for ways to show compassion. Pag halimbawa hindi niyo nararamdaman, alam ko po meron tayong compassion bawat isa. Pinipigilan lang po natin because we are scared that people may take advantage of us. So, wag pong ganon. You always pray, Lord, lead me to the right people to help. Ako, ginagawa ko po yun. At talaga po na hindi ko pinagsisisihan yung mga inilalapit niya sa akin. Kasi nagpe-pray din po ako ng discernment. Yon. So, si Jesus, very compassionate. Doon sa crowd, nakita niya. Pag pinauwi ko to, magugutom to, mahaba ang lakbayin. So yun, pinakain din niya yun. So he is really full of compassion. No? Even now, he is compassionate. Kasi kung hindi siya compassionate, saan tayo pupulutin? Sabi ko nga, Lord, if I had not known you, saan kaya ako pupulutin? Kasi hindi po ako perfectong tao. Kung alam niyo lang yung buhay ko dati, sinungaling po ako. I lie about my age. Palagi po, automatic na yun. Matic na po yung -10. Kasi, bakit po -10? Madali pong isubtract, di ba?
So I was born 1952, pero dati pag may nagtatanong, kailan ka pinanganak? 1962 plus 10. Pero pagka sinabi, ilang taon ka na? Minus 10 lang. Mabilis, di ba? So, para-paraan lang po yan. Pero ngayon po, ayoko na pong magsinungaling. Kasi nabasa ko po na liars go to hell. Ayoko po doon, walang aircon. So, we are not all-powerful like God, but sisters in Christ. Beautiful ladies of women to women na parang hinahatak akong bumalik. Yung D-group leader ko kasi, si Sister Anne, no? Ayun, siya may kasalanan, ba't nandito ako? But sisters, we do have the power of the Holy Spirit. Totoo po yun. Kailangan, hindi natin kinakalimutan ng Holy Spirit. Kasi minsan, di ba tayo, Lord Jesus, di ba sinabi nga niya, I will not leave you as orphans. Di ba? Tango ng tango si Mary Ann. Sige, kaway-kaway, Miss Fernando. Following His lead, we too can show compassion to others in similar ways as we look upon their state, see their need, and allow God to use us to fill it. Kailangan lang available tayo to be used by God. During the time of Jesus on earth, one thing we cannot deny was that He noticed people all the time, in every situation. So yung Diyos na noon, na nakakakita ng lahat ng pangangailangan natin, He is still the same God who sees us today. Alam niya ang pangangailangan ng bawat isa. Ayan. So, He desires that we see people too. Kasi ganun yung Diyos natin. Di ba? We are created in God's image. Ano yung image ni Lord? Compassionate siya. Nakikita niya yung pangangailangan ng mga tao. Baka meron nang naghihingalo sa tabi natin, chika-chika pa tayo sa phone. Tapos yun na, bagsak na, patay na, DOA na pagdating sa ospital. Be sensitive. Pagka may nudge ng Holy Spirit, we can only be sensitive pag meron tayong close relationship with the Father. So, yun, no? Dapat din naiiba na rin yung ating perspective for us to be compassionate. Kasi pagka we are full of ourselves, parang lahat ng gusto ko, pag may dumating na blessing, ay, triggered happy na, saan ko kaya gagastusin to? Ay, andyan lang yung Uniqlo, andyan lang yung One Ayala, kakain ako ng gusto kong pagkain. Let us change our mindset. Set our minds on things above. Bakit? Binless tayo ni Lord, hindi para sa atin yon. Pwede tayong may portion lang doon, but that's not ours. Binigay yun ni Lord kasi tingnan mo yung katabi mo, may kailangang pera, o kaya yung kapitbahay mo walang pagkain, bigyan mo ng pagkain. Diba? Always ask God, when there's a blessing dumating sa inyo, unang gagawin, tithes, diba? Tapos yung matitira, Lord, para saan ito? Dati kasi ginawa ko, may blessing. Uy, butas na Lord yung aking sneakers. Sabi ko, bibili ako. Nagtingin ako sa Skechers. Kasi yun lang yung brand na pwede sa paa ko. Tapos sabi ko, Lord, bibilhin ko na to. 5K. Walang sagot si Lord. Kinabukasan. Anak, si ganito may cancer. Ay, alam ko na. Sabi ko, sige po, okay lang. Paparepair ko na lang yung yung aking sneakers. Kasi nahiya ako. Nilabhan ko na lang yung sneakers ko kasi Sunday na eh. And then, voila. Next, after a week, nag-provide siya. Lord, sa akin ba to? Yes, anak. Oh, binili ko na. Buti nandoon pa. At sale pa rin siya. No? So, alam nyo, pagka nagpagamit kayo kay Lord, hindi pwedeng hindi niya papalitan yun. Tinetest lang tayo kung ganun tayo. Are we tight-fisted? Or ganun tayo? Open, close, open, close, open. Hindi, joke lang yon.
pampakalma. So, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Sabi yan sa Colossians chapter 3, verses 1 and 2. Yun. So showing compassion is a beautiful expression of a life lived for the glory of God. As we pursue Christ and His righteousness, we become more and more like Him. His desires become our desires, and therefore we become His hands and feet. Oh, gusto ba natin maging kamay at paa ng Panginoon? Yan ang gusto ko sa audience mo, Sister Ann, sumasagot. We just need to be usable, be willing, be loving. Kapag hindi tayo nagpagamit kay Lord, anong mangyayari? Anak, umuwi ka na dito. Kukunin ka na ni Lord, hindi ka mapakinabangan ni Lord eh. Ayan. So, ayun na tayo sa compassion. Malinaw po ba ang compassion? Anong compassion sa Tagalog? Mahabagin. Ayan. Pilipino po ako pero minsan Pilipit pa rin sa Tagalog eh. Ayan. So, punta po tayo sa pangalawa, servanthood. O, yung mga leaders, are you willing to serve others? Ay, parang mahina. Ayun. So, si Jesus sabi dito, sa Mark chapter 10, verse 45, the Son of Man did not come to be served, but to serve. So, siya yung naging model natin ng servanthood when He came to dwell among us. He became a servant when He obeyed God's will. He was a servant when He washed the feet of His disciples. Kaya niyo hugasan ang paa ng katabi niyo? Sure kayo? Hindi ba para sa mga nag-manicure, pedicure lang yon? Manicurista, ayun. Siyempre may bayad yun eh. Pero kung walang bayad, yon. So, alam ko yung ibang church gumagawa nun eh, washing of the feet pagka Holy Week, no? Ayun. So, kaya nga, meron akong kilala eh, pinabanguhan niya talaga yung paa niya kasi washing of the feet daw sa church nila. Ayun. So, in John chapter 13 verse 15, sabi ng word ni Lord dito, for I have given you an example that you also should do just as I have done to you. Yon. So you must be ready, you must be willing to wash the feet of ng katabi nyo pagka kayo tinawag ni Lord na gawin yun. No? So siya yung pinaka-best na example sa atin. It was an act of love for Jesus, humility, and service. He encourages us to follow His lead and serve one another. Jesus, the Son of God, the Most High King, Lord of Lords, never placed Himself in a position above others. So, as leaders, hindi natin pwedeng ipagmalaki yan na ako leader ako sa CCF Makati o sa CCF Main or CCF Alabang. Ayoko nga masyado ginagamit yung leader eh. Parang servant of Christ na lang, parang mas maganda. No? Kasi parang pag leader, parang ginagamit din yun sa secular. No? So, si Jesus mismo, hindi niya itinaas ang sarili niya dito. Ganon siya nung nandito siya, yung first coming niya. But when He comes back, hindi na siya yung gentle na Jesus. Ano na siya? Yung eyes niya blazing with fire, yung bibig niya bumubuga na ng apoy yon. To punish the wicked. So He spent time with those no one else cared for. Yung mga parang walang pumapansin, yung minsan nagsosolo na lang dyan. Minsan pag kami nakita kayong ganon, halimbawa, may nag-invite sa kanya, tapos yung nag-invite pala, wala. Solo lang doon. Lapitan po natin yun kasi mag-serve tayo sa kanila para hindi po lilipat ng ibang church. Kasi sayang naman, di ba, nandito na. So alagaan po natin yung mga binibigay. Kasi pagdating po sa taas, we are all accountable kay God. Anong nangyari dun sa... Kasi for all you know, binigay pala sa'yo ni Lord yun eh. Eh hindi ka sensitive kay Holy Spirit. So,
Yun, so kailangan mag-spend tayo ng time doon sa mga nangangailangan. Hindi pwedeng puro sarili, puro pamilya. Family is always the first ministry. Pero syempre, depende yon sa nangangailangan. Kung merong kailangan ng counseling, tas gustong mag-shopping ng mga anak mo, anong pipiliin mo? Counseling. Di ba? So, binigyan naman tayo ng common sense din ni Lord, gamitin din natin yon. And Jesus lived a life of humility. Hindi po maganda sa isang Kristiyano ang mayabang. I tell you, super yabang po talaga ako. Alam ko yung iba dito, alam nila. Alam nila mayabang ako dati. Kinakahiya ko na nga po yun eh. Naku, sana hindi po mapanood to ng mga kapatid ko. Iyon yung buhay ko dati, no? Sinungaling, lalo na sa edad po. Yung talagang huling-huli na ako, nagsisinungaling pa din ako. Nakakahiya, parang talagang pinagsisihan ko na talaga yon. Tapos paholic po talaga ako. Yung nanay ko, pagka gumagarahe na ako, sinisilip niya, anak, ano na naman yan? Pag masama po kasi ang loob ko talaga, kaskas queen po talaga ako. 5 po yung credit cards ko kasi pag sa company namin, pag officer ka, pre-approved po yung mga credit cards. Naku, kaskas ako ng kaskas pag masama ang loob ko. Tapos sabi ng nanay ko, anak, ilan ba ang paa mo? Para kasi Imelda Marcos. So ngayon po, actually, nagde-declutter na naman po ako. Kasi marami po yung mga pinapadala ng mga kapatid ko. So, di ko naman sabay-sabay magagamit. So, yun. Mga kabalita na lang kayo. So, Jesus showed us that serving others and humility go hand in hand. Sabi nga sa verse na ito, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. In your relationships with one another, what's that? Sorry. Have the same mindset. Wait lang po. Have the same mindset as Christ Jesus. In Philippians chapter 2 verses 3 to 5, yung do nothing from selfish ambition. Serving others is more than keeping up with your to-do list. To be a servant means we genuinely need to care about people. It's keeping our eyes, hearts, and schedules open for divine appointments. Hindi nyo alam kailan kayo gagamitin ng Panginoon Diyos. Be flexible and always submit your schedule to God. Ako ganun po yung ginagawa ko. Kasi halimbawa, sa isang araw, sabi ko, i-maximize ko na lang lahat. Ito, pagtapos ng quiet time ko sa umaga, pwede na ako as early as 1 p.m. Yun, hindi po talaga ako lumalabas na umaga. That's my God time. Kaya po, Sister Ann, I really woke up early today. 4 a.m. po. For the Lord. No. Kasi hindi po talaga ako lumalabas ng bahay nang hindi ko muna nag-submit kay Papa God sa aking Panginoon. Yan. So, let's keep our eyes, hearts, and schedules open for divine appointments. Si Jesus, hindi siya stressed for time. Ako, na-stress ako for time. Kasi masyado po akong yung legalistic dati na dapat ito yun. Pero stricto po talaga ako sa oras. Pag sinabi kong 7 p.m., nakalag-in na po yung mga members ko ng mga 5 minutes. Kasi en punto, 7:00, pray na po kami noon. Kung huli ka, basta may isa, umpisa na ako, ganon. So yun po ang training ng mga downlines ko. Kahit po sa downlines nila, pag 7:30, 7:25 nandoon na. Nakikita ko po yun kasi nang bubulaga po ako sa kanila. Bumibisita po ako sa mga D-group sessions nila. Ayun. So yun yung mga legacy na iniiwan ko sa kanila.
Jesus was led by the Spirit of God and followed His promptings to serve, love, and help others. Kaya kailangan po tayo, nose to nose with the Holy Spirit. Kasi siya po yung magsasabi sa atin na, ito, si Erna, may pangangailangan yan. Tulungan nyo yan. I love you, Erna, Teacher Erna. Ayan. So, Jesus was led by the Spirit of God. Kasi magagawa natin to serve God effectively, efficiently, pag nakadikit po tayo sa Holy Spirit. No task was ever beneath Jesus and no person was ever unworthy. Pero tayo po, pag ayaw natin yung isang tao, hindi yan pwede sa D-group ko. Kasi hindi ko siya vibe. Yan. Meron pong ganon, di ba? Guilty before, not anymore. Yon. So, ako po kasi, kahit po 27 years old lang ako. Hindi, baligtarin natin. Ako, Lord, di na ako magsisinungaling. 72 years old ako, I believe that I was called to minister to the young. Gen Z po ang mga hawak ko at saka millennials. Sabi nila, ba't hindi ka nag-handle ng seniors? I am true to the calling of the Lord. But I have friends who are seniors. They call me also for counseling, no? Pero, kasi imagine niyo kung matatanda rin yung kukunin ko. Pag kinuha ko ni Lord, baka sumunod na sila sa akin. So, paano po yun? Mag-groom na naman. Alam niyo po ba yung youngest ko at napaka-passionate for Christ? 23 years old, now serving at Next Gen. Next Gen po siya. At first service pa siya nagsaserve. So doon mo makikita yung tao, no, talagang passionate. Tapos pagtapos niya sa Next Gen, magsaservice siya. Magwe-welcome po yun. Magdi-group pa ng 2 p.m., a-attend pa ng D12 ko ng 7:30 ng gabi. 23 years old siya, Gen Z. Pero kung mag-isip po siya, thunders. Ayun. So, mga millennials ko, ayan. So, yun. Tsaka we go out din. No? So, yun. Nagsiserve ako sa kanila. Pag sabi nila, Mommy, can you cover for me? Kasi bawal po sa D-group family namin ang D-group cancellation. Ayaw na ayaw ko po yan. Kasi nakaranas po ako ng ganyan eh. Na nagka-cancel. Nandito ka na, biglang canceled. Ayoko po nun. So sabi ko sa kanila, kung magka-cancel kayo, hindi kayo pwede, call me. I'll cover for you. So ganun po yung pagiging servanthood. No, na hindi yung, ay magbabakasyon ako, ikaw Timothy, ikaw mag-handle ng group ko. No? Tulungan po yun. Pare-pareho tayong magsaserve. No? Yun. So servanthood, kailangan mahal po natin ang lahat. Wala po tayong pipiliin dahil si Lord is not, partial. Walang favoritism po. Yung madalas kong naririnig sa Christians to, galing, binigyan ako ni Lord, talagang favorite ako ni Lord. Hindi po totoo yun. Wala pong paborito si Lord. Kasi parang feeling ko, kailangan ko din yun, pero ba't hindi ako binigyan ni Lord? Hindi ako favorite. Nakaka-discourage po kasi sa iba. Wag po natin gagamitin yun. Madami po ako talagang naririnig na ganun. Kahit joke, wag po natin gawin yun. Kasi marami pong bagong Kristiyano. Masabihin nila, ba't ako nag-struggle ako ngayon, so hindi ako mahal ni Lord. Yun. So, wag po tayo mag-struggle to love others. Kasi kung mag-struggle tayo to love others, ano kaya si Jesus? Ang sasama po natin, di po ba? Nag-struggle din kaya siya? Hindi po. Kasi binigay nga niya yung buhay niya eh. So kung nag-struggle tayo to love others, siguro let's ask Jesus for a heart change or heart surgery. Yun. So yung tinawag ako ni Lord to shepherd His people sa 1 Chronicles chapter 11 verse 2, 2b. Sabi niya sa akin, you will be the shepherd of my people, you will be the leader of my people. Actually, word niya to kay David as logos. But when he spoke to me, this is his rema word for me. Ibig sabihin po, personal na message niya sa akin. Hindi ko po tinitake out of context yung verse. Pero ito yung nangusap sa akin. And another one,
Proverbs 27:23, know the state of your flocks and put your heart into caring for your herds. So as the group leaders, as servants of the Lord, alamin po natin ang kondisyon po ng mga downlines natin. Baka hindi po sila makapag-open kasi in a group setting. Be sensitive. Ask them, uy, alika, coffee tayo. Doon po ako nag-i-invest. So sabi nga nung iba, ang gastos mo pala pag wina one-on-one. Kasi quarterly I do one-on-one with my D12. Tapos meron pa po ako mga downlines. Ayun. So, one-on-one, walang nakakaalam. Yun. So, kailangan alamin po natin, baka bigat na po. Yun po yung purpose ng D-group to shepherd. Yung good shepherd natin si Jesus Christ. Diba? Pwede natin siyang, ako I make sumbong kay God pagka may mga umaapi sa akin. Sabi ko, Lord, I'll make sumbong sa'yo kasi nahirapan ako, ganto-ganto. But ayokong pumatol. Sabi nga sa akin ni Tanya, don't make patol. Ayan. So, basta remain in me and I will remain in you. Yun yung sinasabi sa akin ni Lord pagka nabibigatan ako. Hindi madaling maging D-group leader sa mga nag-a-aspire. Pero wag po kayong matakot. Kung kasama nyo ang Diyos, madali nyong magagawa yan. So eto, sabi ni Lord kay Peter, sabi ni Lord kay Simon Peter, Son of John, do you love me more than this? Sagot ni Pedro, yes, Lord, you know I love you. Then feed my lambs, Jesus told him. Paano ba sa modern setting yung feed my lambs? Di ba yung parang, you feed them with the Word of God. Pwede din na physical food, no? Maganda nga yun, no? Yun. So sabi ni Lord, feed my lambs. A second time, He asked Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, Peter said, you know I love you. Then take care of my sheep. So hindi lang natin sila papakainin ng salita ng Diyos. We care. Alamin natin, anong problema mo? Pag may sakit, sabihin, Mami, hindi ako makaka-attend ng D-group kasi nilalagnat po ako. Pagtapos ng D-group noon, I call or I message, how are you, anak? Alam mo, pag tinatawag sila na anak, parang very endearing sa kanila. So, take care of them. Kasi alam nila pagka hindi sila inaalagaan, alam nila hindi sila mahal. Wala nga lang dito yung mga downlines ko kasi ayoko mag-absent sila just to support me. Pero alam nila na mahal ko sila. Wala akong anak. I've never been married. I surrendered my life to God. But sabi nga, di ba sa Bible, blessed is the woman who never bore a child. So, ang dami nila, no? Ayun. And then the third time, sabi ni Lord, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt that Jesus asked the question a third time. He said, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said, then feed my sheep. Grabe, no? Talagang nanghahabilin na. Hindi ko pa naman nagawa ito, pero meron akong ginawa. No? Kasi I don't know how long I will last dito. So, nagtalaga na po ako ng deputy na mag-handle ng God's Heavenly Gems pag kinuha ako ni Lord. Why did I do this? This is an inspiration from the Holy Spirit. Kasi nung pandemic, alam nyo, ang daming nawalang leaders, di ba? Yung iba namatay, yung iba hindi na bumalik, hindi natin alam. So sabi ko, whatever happens to me, huwag kayong mag-mourn, mag-celebrate kayo. And ituloy nyo kung ano yung ginagawa ko. Ayun. So, hindi madali maging leader. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. Sabi siya sa Matthew 29:26-28. And whoever wants to be first among you must become your slave. For even the Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give His life as a ransom for many. Yon. So, pag-isipan, ano? Ayan. And then, the third is a relationship with the Father.
relationship with the Father is the most important. Nilagay ko siya sa huli. Kung napansin niyo po, yung aking acronym kanina is CSR. Ano po naiisip niyo pag CSR? Customer Service Representative, no? Hindi po. Compassion, servanthood, and then relationship with the Father or relationship with Jesus. This is one of the most important things for us to learn as Christians. God wants to have a real relationship with us. God lives and works in real time and the things in our life matter to Him. Diba? Kinreate nga niya si Adam and Eve to have fellowship with them. But what happened? So sabi ni Lord, bigo ako doon sa una. Dito naman, binigay ko na yung anak ko sa kanila eh. Sana naman, sabi nga ng iba, baka naman. No? Ayon. So, relationship with the Father, ang dahilan, bakit ako nakatayo dito? Siya yung dahilan. Kasi kung hindi, alam niyo yung mga ginawa ko nung araw, di ko na iisa-isahin. Alam na ni Lord yon at alam na ng aking accountability partner yon. Parang sabi ko, sobrang makasarili, no? Pero God gave the best for us. Sabi nga sa John 3:16, di ba? For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kaso mo tayo talaga'y may problema eh. Di ba? Sinful nga yung nature natin. Very sinful. Pero, sabi niya, mahal ko kayo at ayokong mapunta kayo doon sa dagat-dagatang apoy. So, anong ginawa niya? Anak, tubusin mo nga yung mga pagkakasala nila. Willingly, Jesus accepted the challenge. He died for us. Hindi biro-biro yung sinuffer niya. Sabi ko nga yung mga naggaganon sa sarili nila, no? Maghunos dili sila. Hindi nila pwedeng tularan ang Panginoong Jesus. Yun, binigay na yung solution eh. Nasa atin na yung solution eh. Ano ba yung gagawin natin? Binigay na. Sabi nga nung, di ba, sabi nung iba, pare-pareho naman tayong anak ng Diyos, di ba? Mali po yun. Hindi po lahat anak ng Diyos. Lahat nilikha ni Lord. Jesus died for all mankind, yes. But entrance to the kingdom of God is exclusive for only those who will accept Him. Kanina sabi, merong newcomers dito. Pwede ko po bang patayuin yung mga newcomers? Meron ba kanina? Sino yung bisita? Ayan. Sige, ayan. So kasi, first time niyo po ba dito sa CCF Makati? Yon. So sino po nag-invite sa inyo? Ayan. Alam mo, ito yung tinakda ni Lord na panahon. Kasi nothing happens by accident. No? So, God so loved the world. Pero may sin problem tayo. Kahit po mabait tayo, di tayo pumapatay. Iba po yung standard ng Panginoon Diyos kasi. And then, binigay niya si Jesus to die for us. Tinubos na. Liba, parang nakasanla, di ba? Bayaran mo yon, kunin mo yung certificate of yung redemption. Yon. So, ang kailangan lang natin gawin, isuko natin ang life natin kay Jesus. For you to be called a child of God. Kasi, pag wala tayong relasyon sa Ama, wala tayong karapatan tumawag sa Kanya ng Ama. Di ba? Kailangan kilala natin. Pray tayo ng pray, ba't hindi ako sinasagot? Kilala mo ba kung kanino ka nagpe-pray? At kilala ka ba nung pinagpe-prayan mo? Yun kasi yung importante. Ako dati, tumanggap lang ako kasi natakot ako pumunta sa impyerno. 1989 pa ako sinisharean, tinataguan ko yung mga born again. Now,
Sabi ko, Lord, salamat. Hindi ko na matandaan sino yung mga nag-share sa akin kasi tinaguan ko na. Pero Lord, i-bless niyo po sila kasi hindi ako makakatayo dito ngayon kung di niyo po sila ginamit. Kasi nagbunga. Sila yung nagtanim ng seed. Iba yung nag-reap. No? So, CCF Main ang nasalihan ko and dito ako lumago talaga. So, kung gusto niyong magkaroon ng personal relationship sa Ama, maari po bang sumabay kayo sa akin sa panalangin? Ayun. So, kung gusto niyo rin pong mag-recommit kay Lord, halimbawa, medyo tinatabangan na tayo kasi yung kape natin malamig na, pwede po natin uling i-recommit yung life natin kay Lord. So, may I ask everyone to stand please in honor of the Lord? Please follow after me. Dear Lord, our Heavenly Father, we praise and thank you for today. Thank you for another day in our lives. Indeed, our life is in your hands. Kayo lang nakakaalam kung kailan mo kami kukunin. Panginoon, I want to surrender my life to you and I want to recommit my life to you. Lord, alam mo mga ginagawa ko. Patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan ko. Mula nung maliit ako hanggang sa araw na ito. Cleanse me, Lord. Make me, Lord, your child. At sa mga nagre-recommit, ako po ay nanunumbalik, Panginoon. Tulungan niyo po ako na maging isang compassionate at mapagsilbing alagad mo. Lord, kayo na pong bahala sa buhay ko. Tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay bilang Panginoon at tanging tagapagligtas. Lord, salamat sa assurance na alam ko na kung saan ako pupunta pagkukuhain mo ang aking buhay. To you alone belong the glory, honor, power, and praise. In the powerful and matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. God bless everyone. Salamat po.